Ako nga pala si Pepet, simpleng fish keeper. Vlogger na ata ako eh. Kaya tara, samahan niyo ako. Uy, naka-on na pala yung camera. Guys, magandang gabi sa inyo. Yun. Ayun nga. Guys, may share nga pala ako sa inyo. Konting kaalaman lang ulit, guys. Bali ganito, marami kasi ako nababasang mga comment, tsaka yun, may mga nagme-message din sa akin. Ang sunod ko daw content is ano daw bang pinagkaiba ng mail na shooter type shooter type, material grade, tapos groomable at saka yung show grade, guys, yung tipong show grade, yung fully groom na, yan. Ano daw bang pinagkaiba niya mga yan? Bali, tsaka yung long body na kal. Bali 5, guys, ha. Anong pinagkaiba? Ulitin ko lang, ha. Anong pinagkaiba ng shooter type, ng material grade, tapos groomable, at saka ng show grade type, tsaka ng long body na kal. Yan, guys, yan 5 na yan. Ano daw bang pinagkaiba niyan, guys? Kasi siyempre yung iba naguguluhan dyan lalo yung mga newbie natin dyan. Naguguluhan sila kung ano bang pinagkaiba ng mga mail na yan, guys. Kasi siyempre, lalo pag bibili sila ng balon molly. Siyempre, hindi nila alam kung ano ba yung pipiliin nilang mail. Halimbawa, nagpa-video sila, siyempre, naguguluhan sila kung ano po ba kung ano daw yung shooter type, ganun. Kasi, lalo yung iba, ang gustong bilihin, yung mga high dorsal, na yun nga, tulad nga na sinabi ko noon sa mga past video ko, na siyempre kung for breeding kayo, ganyan. Ngayon, guys, isi-share ko sa inyo yung mga ano bang pinagkaiba nila at saka kung para saan nga ba sila ginagamit yung mga mail na yan, guys, ha. Usapang mail tayo ngayon, guys. Yan, usapang mail. Bali, ang uunahin natin siguro, guys, is yung una kong binanggit, yung shooter type. Yan. Yung shooter type, guys, is ito yung mga payat na male na magaganda yung yung kulay. Yan, shooter type. Pwede naman shooter type na material, yan, guys. Pero ito, guys, ipapakita ko sa inyo. Ito yung klase ng shooter type. Ayan, guys. Bali, ito yung klase ng shooter type. Yan, guys. Ayan, kung makikita nyo, guys, yung katawan niya, ano lang siya, maliit lang siya. Maliit siya na medyo payat. Kumbaga yung body niya, hindi naman siya long body. Kumbaga short body pa rin naman siya. Tapos kung makikita nyo, may balon pa rin naman siya sa tiyan niya. Na yan, may hump pa rin siya sa katawan niya, guys. Kumbaga balon pa rin naman siya. Pero yun nga lang, maliit siya, guys. Tapos kung makikita nyo yung gonopodium niya, yung tawag dyan, guys, sa panusok nila, gonopodium. 'Di ba? Kung makikita nyo, matulis, guys, 'di ba? Yan, matulis. Ito yun, guys, ito. Yan. Kung makikita nyo, matulis, 'di ba? Tapos ang pinagkaiba kasi, guys, sa female, medyo siya, malapad, parang pamaypay siya, guys. Pero ito, guys, kung makikita nyo, matulis. Ayun yung inuunat nila. Ayan, nakita nyo, inuunat, diba? Ayun yung pinapampanusok nila sa mga female, guys. Para makabuntis sila. Ayun yung ginagamit nila. Ang tawag dun, guys, gonopodium. Sa female naman, anal pin. Yan yung shooter type, guys. Kung makikita nyo, maliit lang na payat. Hindi naman ganun kapayat, pero, diba? Tapos, medyo short body pa rin siya, guys, na hindi naman siya, kumbaga may chan pa rin siya, may pabalon pa rin siya, guys. Tapos kung makikita nyo, medyo angat din yung dorsal niya, pero hindi ganun kalaki. Yan yung mga shooter type, guys. Kumbaga ito yung tipong wala pang 1 month na-develop na agad yung gender nila. Kumbaga lumabas na agad yung gender nila, guys. Wala pang 1 month. Yan yung mga shooter type. Yan, kung makikita. Ito, guys, ito talaga yung ginagamit sa pambreeding. Kumbaga pag magbi-breed kayo ng isda, ng molly, ito talaga yung kadalasan na ginagamit, guys. Kasi nga
sila yung mga manyakis. Kasi habol ng habol yan guys. Kumbaga habol na habol yan sa mga female. Kasi nga, kumbaga sila yung maliliit. Tas mga mga maliliksi yan guys. Kumbaga maliliksi. Kumbaga ano yan, pag nilapagan nyo agad yan ng female, habol-habulin agad nila yan guys. Kasi nga mga shooter type yan. Tapos kung makikita nyo yung kulay niya guys, clean pattern siya. 'Di ba? Kumbaga ang ganda ng kulay niya. Yan yung talaga yung mga quality na shooter. Na kumbaga para sa akin guys ha. Siyempre alaga ako yan. Tsaka para sa akin, ako nag-select niyan. Yan talaga yung mga itsura ng quality na shooter. Kumbaga yan yung nasa selected ko na quality talaga guys. Kasi kung makikita nyo yung kulay niya guys. Yung redhead, 'di ba? Redhead try ko nga yung strain na yan. Yung red niya nasa ulo lang. Tapos trico siya guys, kumbaga may black at saka white, kaya tinawag na trico kasi tricolor eh. Di ba? Ayan talaga guys, yung mga solid na shooter type. Kumbaga yun yung mga binabayaran ng mahal guys eh. yan yung mga pambreeding para sa mga newbie natin. Kumbaga kung gusto niya ng mabilis na progress, kumbaga gusto niya ng mabilis na breeding, ito yung kailangan yung gamitin na male guys kasi sila yung mabilis makabuntis ng mga female guys. Yan yung mga shooter type na male. Kumbaga sila yung habol na habol. Ultimo kumain nga eh, hindi kakain yan guys basta makasundot lang eh. Kaya yung mga female halos hindi magkanda o gaga kasi talagang hahabulin at hahabulin niya para masundot lang guys. Para mabuntis niya lang yung female, ganun yan. Kaya ayan talaga yung ginagamit sa breeding. Yan talaga yung mga suggested guys. Kahit kanino kayo magtanong, pag halimbawa, syempre newbie, kunyari napanood mo tong video na to, newbie ka. At least may idea ka na pag bumili ka ng balon molly at gusto mo mag-breed, ang pipiliin mo yung shooter type, di ba? Ito kasi talaga guys, yung ginagamit para mabilis ka makapag-breed. Tulad ko, kung makikita nyo, di ba, only fry ako guys. Kumbaga halos sunod-sunod may fry ako lagi. Ang gamit ko guys yan, shooter. Hindi naman porket shooter guys parang puro maliliit na yung ilalabas kasi nga maliit yung tatay, di ba? Hindi naman ganoon yun guys. Kumbaga nasa pagpapalaki nyo pa rin yan. Sa isa-isang batch ng balon molly na anak, meron talagang lalabas at lalabas diyan na shooter. Ganyan, long body, shemale, yan. Kaya tatalakayin natin yan guys. Ngayon, ito yung number 1 natin, shooter type, yan. Kung makikita nyo, di ba? Sobrang solid guys. Yan, ang quality, ano. Kung makikita nyo yung kulay niya, no. Tapos, pepet lines pa. Quality talaga, aray ko. Okay, proceed tayo sa next guys. Ang next naman natin is yung material grade na shooter type din. Sige, material grade na shooter type din guys. Ito na yung shooter type na material grade para sa akin material grade guys. Kasi para sa akin kaya ito naging material grade kasi kung makikita nyo siya guys, medyo semi-long siya pero hindi naman siya long body talaga kasi may pagkabalon pa rin naman siya. At saka yun nga guys, kung makikita nyo, di ba? Maganda rin naman yung kulay niya. Kumbaga, solid pa rin yung kulay, di ba? Uy, harap ka dito, tropa. Kumbaga, yung kulay niya, maganda pa rin naman, guys. Kasi redhead. Ngayon, kaya naging material para sa akin, kasi nga, guys, may bukol siya. Ngayon, tingnan nyo yung melanoma niya, guys, umangat, di ba? Kumbaga, angat yung melanoma niya. Kumbaga, pwedeng groomable din sana to, guys, kung natutukan. Kumbaga, para sa akin, pwedeng groomable din sana to kasi kahit papano malaki siya. Kaso nga guys, kumbaga bumukol na yung melanoma niya. Kumbaga yung intense coloration kasi yan guys, yung melanoma. Kaya ganyan, bumukol yan. Kumbaga siya, pero yan guys, yung melanoma, hindi naman nakakahawa yan guys. Kasi kumbaga parang cancer sa balat lang naman yan eh. Hindi naman yan nakakahawa guys. Kumbaga sa kanya lang yan. Tsaka healthy naman yan guys, hindi yung tipong porket may melanoma matamlay na. Healthy yan guys. Ngayon, kumbaga kaya siya naging materialis, kumbaga material grade kasi nga guys, hindi na siya pwede sa show. Kasi nga, kumbaga kahit i-groom mo siya, kahit i-groom mo siya guys, lalaki man siya, kaso nga may bukol na siya, hindi na yan magagamot guys Kumbaga yan kasing melanoma guys, hindi na yan mawawala.
Dyan na yan. Kumbaga, ang kailangan nyo na lang gawin dyan para mapakinabangan is for breeding. Kumbaga, pwede nyo pa rin siya ipang-groom guys. Kasi kahit papano, shooter type pa rin naman siya guys. Kumbaga, hindi siya ganun na yung... Kasi kung makikita nyo naman yung ano guys, yung panusok niya, di ba? Matulis. Ano lang to guys, kumbaga sila yung semi-late bloomer, kumbaga. Hindi siya shemale guys, hindi ko siya masasabing shemale. Kasi nga guys, tawag dito, yung shemale kasi guys, sobrang late bloomer kasi yun. Yung tipong halos 4 months na, akala nyo female pa rin. Yun yung mga shemale guys. Mamaya papakitaan ko naman kayo nun. Pero ito guys, shooter type pa rin to guys. Kumbaga malaki lang talaga siya. Ito yung tipong, ganun kasi yun guys merong maliliit na shooter, merong malalaking shooter type. Ganon. Ito yung type, ito yung naman yung tipong malalaking shooter type guys. Na hindi naman siya, semi long body lang siya, pero hindi siya totally long body para sa akin eh. Na tipong ano, kasi kung titignan nyo naman yung katawan niya guys, di ba? May balon pa rin naman siya. Yun nga lang, talagang medyo mahaba yung balakang niya guys, yung pedang. Ang tawag dun guys, pedangkel yung yun dito guys, di ba? Ito, yung chan. Tapos yung parang bago magbuntot guys, pedangkel. Ito yun guys, ipa-flash ko dito. Ito yun, pedangkel yan. Makikita nyo, yan yun. Yan, kumbaga pwede nyo siya gawing material sa for breeding, 'di ba? Kasi kahit papaano maganda yung coloration niya, guys, at saka yung pattern niya. Kumbaga pwede nyo siyang ipambuntis sa mga female nyo na quality rin, 'di ba? Para makapagpalabas din kayo ng magandang coloration. Yan, guys, 'di ba? Kumbaga sa akin naman kasi guys, pwede ko pa rin naman gamitin 'to kasi jeans pa rin naman 'to ng ano ko ng redhead trico ko 'di ba? Tulad nga ng sinabi ko sa inyo nung line breeding. 'Yon, ganun. Kumbaga hindi niyo lang siya pwedeng i-groom kasi nga guys, syempre, 'yun nga hindi na siya yung tipong lalaki talaga na magiging coin type, yung tipong magiging coin type na ganyan guys sa malaki. Hindi na. Tsaka yung kahit sabihin mong humahaba yung dorsal niya, yung body niya kasi is hindi na siya pasok guys. Hindi na to papasok sa criteria yon. Hindi na siya papasok sa criteria guys ng show kasi nga semi-long na siya guys. Medyo mahaba na siya. Tsaka yun nga, yung isa pa doon, yung melanoma niya bumukol na talaga guys. Ano kasi yan guys kumbaga disqualified ka pag sinali mo may ganyan Dapat talaga perfecto. Yung tipong walang melanoma. Katulad yung mga champion ko guys, di ba? Solid yun. Di ba guys? Walang melanoma yun guys. Pero kaya nag-champion yung mga yun kasi walang melanoma. Kahit mapula yung ulo. Ito kasi guys talagang bumukol na. Ayan Pero yun nga sabi ko sa inyo guys, for breeding, pwede nyong gamitin to as materials. Yan yung mga sample ng material guys Hindi porket, syempre, kung gagamit kayo ng material, pipiliin nyo yung hindi talaga rin long body. At saka, yung tipong maganda yung coloration, di ba? Ayan material yan guys Di ba? Ang ganda ng kulay niya. Pwede nyong gamitin yan for breeding guys. Kasi kung gusto nyong kunin yung kulay, ganon. Di ba? Kulay, ang ganda ng kulay niyan guys. Tingnan yung pattern niya. Kaso wala Hindi na natin mag-groom kasi yan guys. Ang ganda nga rin ng niya guys. Yung caudal. Ayan yung buntot niya guys. Tawag yan caudal pin. Ito dorsal pin. Yung parang palong. Yung buntot caudal. Ang ganda rin sana ng caudal niya guys. Kaso yun nga medyo mahaba na siya. Tsaka tingin ko pwede pa sana to kung natutukan ko lang guys. Medyo hindi napabayaan ko rin kasi guys Pwede yan guys for breeding. Para mamana niya yung traits ng kulay ganyan, di ba? Ayun yung material grade guys. Okay, next proceed naman tayo guys sa groomable. Ayun guys. Proceed na tayo sa pangatlo. Guys, nakikita nyo ba yan? Solid, di ba? Baka pepet lines yan. Ayan guys, ayan naman yung groomable para sa akin groomable yan guys. Kumbaga, eto na yung mga tipong i-groom nyo para isali sa show. Kaya tinawag na groomable guys, di ba? Siyempre, kung makikita nyo naman yung body niyan guys, sobrang solid ng body niyan guys. Tapos yung dorsal niya is tumataas na guys, ang laki ng dorsal niya, palautog pa yan guys Pero sa akin guys, kaya groomable yan para sa akin. Kumbaga, hindi pa siya sa akin totally pwedeng isali sa show Pwede na rin sana guys, kaso nga para sa akin, syempre, groomable siya. Kumbaga, may igaganda pa siya guys. Kasi kung makikita nyo naman
yung dorsal niya may konting ano pa, cellophane pa, yung tinatawag nilang cello guys. Yun yung transparent pa yung taas ng dorsal niya. Ibig sabihin kasi niyan guys, pag yung dorsal niya is medyo transparent pa, ano pa yan guys, may ihahaba pa yan. Kumbaga tataas pa yan. May kumbaga tutubo pa talaga kasi nga guys, ano transparent pa, hindi pa siya kumukulay. Kaya may ano pa yan, may igugroom pa yan guys. Kaya tinawag siyang groomable. Yan, di ba? Kung makikita nyo naman, yung body niya guys, di ba? Balloon, tapos short body siya kasi yung peduncle niya guys, so kung makikita nyo yung sa tiyan niya pa ganun, tapos buntot agad, di ba? Yung caudal pin. Yan, para sa akin guys, ayan, groomable yan. Tsaka wala siyang melanoma guys, kung makikita nyo naman, di ba? Yung mga solid guys na pepet lines. Yan, yan naman yung groomable. At saka kung makikita nyo guys, di ba? Yung 'di ba kung nakita nyo naman yung body ng shooter kanina, ang liit na payat, 'di ba? Tapos ang tulis kaagad ng gonopodium niya. Eto guys, kung makikita nyo talagang balloon siya, 'di ba? Balloon tapos ano yung caudal niya, 'di ba? Yung peduncle niya guys, halos wala siyang peduncle pagkatapos ng bump ng tiyan niya, buntot agad 'di ba? Kumbaga ano agad siya caudal pin agad. 'Di ba? Kaya masabi natin na ito yung groomable guys. Siyempre groomable kasi may i-groom pa siya. Kumbaga may igaganda pa siya guys. Lalo pag nag-groom pa natin yan, siyempre pwedeng lumaki pa yung body niya. Tapos tataas yung dorsal, di ba? Yun lang yun guys, di ba? Tapos sa pag-groom, siyempre may video na ako niyan guys, di ba? Kumbaga water quality, tapos high protein food, yan. Yan yung mga ano guys. Mga makakapagpaganda lalo ng isda natin. Pinaka number 1 water quality guys. O di ba? And guys, para sa akin ito groomable. Pero kung isasalin nyo to sa junior guys, junior category, pwede na to eh. Pwede na to isa lang. Kumbaga parang show grade na rin eh. Pero syempre mas maganda pa rin. Doon tayo sumali sa ano, yung malalaki, mga open category. Di ba guys? Para mas solid. Pero ito guys, ito lagpas 3 cm na to guys eh. Kumbaga may sa junior category kasi guys, may sukat doon eh. Pero depende rin, merong 2.5, merong 3 cm, pero ito kasi guys, lagpas 3 cm na to eh. Pero sabi ko nga sa inyo guys, 'di ba? Syempre, tulad nga ng una, yung shooter. 'Di ba? Shooter nga for breeding para mabilis kayo makapag-breed. Eto guys, kung ganyan naman ang gagamitin nyo for breeding, kasi yun nga, sabi ko sa inyo kanina, kung gusto nyo kunin yung traits, yung ganyang body nila, syempre para baka sakaling mamana, pwede nyo naman din gamitin yan guys, kasi male pa rin naman yan. Hindi naman porket male sila nung una eh, hindi na sila nakakabuntis kasi nga male. Kumbaga, 'di ba? Kumbaga male pa rin naman sila guys, kumbaga may similya pa rin yan, tsaka may panusok pa rin sila, makakabuntis pa rin sila. Kasi nga, male pa rin sila. Yun nga lang guys, ang sinasabi ko nga sa inyo is, hindi sila ganun ka-active katulad ng shooter type. Kumbaga, halimbawa, siguro hahabol sila. Mga ano lang, segundo lang. Parang pag nakita lang nila yung male, hahabulin lang nila. Pero hindi katulad ng shooter type na kahit saan pumunta yung female, talagang hahabulin guys. Kahit sumulok na yon, kahit magtago, hahabulin yon para lang sundutin, para lang buntisin. Pero ito kasing mga ganito kalalaking male guys na groomable, yung tipong mga shemale, eh hindi talaga yan yung tipong habol ng habol guys, mabilis lang dumapagod, kumbaga sila yung tamad eh. Tamad talaga sumundot yan guys. Kaya hindi ko rin sa inyo sinasuggest na kung sakali man na bibili kayo is wag niyong piliin yung mga high dorsal kasi nga na parang groomable or shemale kasi nga guys, hindi nyo rin, depende kung sa inyo na talaga yon. Halimbawa, sa inyo na talaga yon, meron kayong gano'n na groomable, tas na-groom nyo. Tapos pwede nyong pasundot. O yun, kasi sa inyo na yun guys. Kumbaga ano, kahit matagal mabuntis, eh sa inyo naman yun. Kumbaga nasa tank nyo lang naman. Pero halimbawa, parang yung sinasabi ko nga is para sa mga newbie na gustong bumili ng balon molly. Di ba? Yung gustong mag-breed. Kasi nga guys, siyempre, yung as a breeder, yung breeder na bibilihan nyo, or kunyari ako, magkaiba din presyo nun guys. Kasi nga, groomable yan guys eh. Ito yung mga sinasali sa show eh.
Kumbaga pag binenta to guys, isahan lang. Halimbawa, pag bumili ka, ito lang isang pirasong isda, tapos pipresyohan na yun ng breeder kung magkano. Tsaka syempre, mas mahal yun kasi nga, pang competition eh, kumbaga pang show eh. Kumbaga, pang competition kasi yan guys, kaya mas mahal talaga presyo niyan. Kaya wag na kayong magugulat sa presyo kung nagtanong man kayo kung magkano yung groomable, tapos pinresyohan kayo. Syempre, wag kayong magugulat sa presyo kasi ganun talaga guys. Mataas talaga presyo pag pang show or groomable. Kasi nga, yan yung mga sinasali sa show, yung mga tipong may pag-asang magkaroon ng trophy, tipong may pag-asang manalo kasi nga groomable eh. Kumbaga nasa sa inyo yun guys, nasa groomer yun kung paano niya i-groom yung isda niya. Tsaka kung paano magiging maganda. Tsaka syempre, kaya mo i-groom yan para manalo eh, di ba? Kumbaga gagawin mo lahat para manalo yan. Kaya ang suggest ko sa inyo guys, kung bibili kayo ng trio at gusto niyo talagang mag-breed, gusto niyo magkaroon ng only fry, talagang shooter ang gagamitin nyo guys. Yan. Kasi pag yun nga, ito yung ginamit nyo, matagal talaga. Kayo, kung gusto nyo ano, na okay lang sa inyo matagal, okay lang din naman. Kasi may chance pa rin talaga na makabuntis yan. Yun nga lang, low chance talaga. Kasi nga, dahil sa bagal nilang ano, manghabol. Kumbaga, tamad talaga sila guys. Yung hindi sila tipong yung panay sundot lang. Kasi nga, malalaki sila eh. Kumbaga, parang ano, mabilis silang tamarin guys. Gusto lang nito yung mga ganyan, yung mga away. Kasi nga, mga ano yan, mga matatapang yan guys eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, pag nagugurum ako, sama-sama yung mga male para masanay sila mag-flare. Ayun, dun lang sila sanay. Pero yung mga habol sila ng female guys, putik na yan. Asahan nyo na. Mga wala pang 1 minuto guys, tatama rin na humabol yan. Kasi nga, ano guys, kumbaga malaki din kasi sila. Siguro mabilis sila mapagod, ganun. Oh, di ba guys? Ayan yung mga example ng groomable guys ha. Ba, pepet lines yan guys. Okay, next na natin guys, yung show grade na tayo guys, show grade. Yon guys, dito na tayo sa show grade, yung tipong halimaw. Ayan guys, kung makikita nyo, halimaw yan ha. Hindi, joke lang guys ha, hindi ito show grade guys ha. Pinakita ko lang sa inyo guys. Di ba? Ang ganda sana niya guys, no? Kaso, hindi siya show grade. Ito na yung pang-apat na isda natin guys, yung show grade. Ayan o, di ba? Putik, sobrang solid yan guys. Di ba? Kaya ako sinabing show grade yan guys kasi nanalo na to sa Pasay guys. Ito yung sa vlog ko sa sa Facebook, tsaka sa YouTube din, may vlog din ako. Yung sa Seascape Mania, di ba? May trophy na to guys. Nag second place to dun sa may Pasay. Kaya masasabi kong show grade to kasi nga may trophy na siya, di ba? Kumbaga naisali ko na siya sa show. Tapos nagkaroon pa siya ng trophy, di ba? Ayan yung solid guys. Junior category yan ha, lyre tail. AOC lyre butik bulol. AOC lyre tail. Ayan guys, oh, di ba? Ayan yung tinatawag kong show grade. Kasi nga ibig sabihin nun guys, naisali ko na siya sa show. Tapos nanalo pa siya, di ba? Meron din naman show grade na isasali pa lang siya sa show. Kaso nga guys, tawag ko kasi doon show potential. Kumbaga kumbaga competition grade, parang ganun. Kasi nga kumbaga pa lang siya, isasali mo pa lang siya sa show, di ba? Kumbaga pa lang siya, potential pa lang siya guys. Pero ito kasi kaya sinabi kong show grade na talaga guys kasi naisali ko na to sa show tapos nanalo pa. 'Di ba? Nag second place pa guys, 'di ba? Ayun oh, solid niyan guys. Bago niyo bilhin to ha, in-out ko to guys. In-out ko to, bago niyo bilhin. Pwede niyo isali yan. Tingnan niyo naman, sobrang solid niyan guys. Pang junior yan, bumabalagbag. Kahit nag-iisang entry guys, bumabalagbag yan. Sobrang solid yan guys. Yun nga lang, pang junior category yan guys. Hindi siya yung tipong malalaki. Kumbaga kahit anong groom mo dyan guys, hindi na yung lalaki, ganyan na talaga yan guys. Kasi sila yung mga tipong late bloomer din, pero hindi ganun ka-late katulad ng sa shemale. Yan, kumbaga lang sila, maganda lang yung
yung pagkakahulma ng body nila guys. Medyo delay pa rin silang maglabas ng medyo delay pa rin sila sa shooter na na makita yung gender nila. Kaso nga tipong hindi rin sila ganun katulad ng shemale na halos 4 months, 3 months bago tumulis yung gonopodium nila, 'di ba? Yung panusok nila, 'di ba? Kumbaga kaya ito guys, yung mga pan-junior na tipong maliliit, yan pero maganda na agad yung body. Kumbaga maliliit pa lang sila, humulma na agad yung body nila, tas yung dorsal tumataas na agad, 'di ba? Ayun guys, ayun yung mga pwede nyo isali sa junior category. Next na tayo guys, yung shemale. May shemale ako dito guys, papakita ko rin sa inyo. Yon guys, proceed na tayo sa second to the last. Ito na yung shemale guys. Diba? Ayan yung shemale. Kumbaga ito guys, halos magpo-4 months na to guys. Ang laki. Kaso yun nga lang yung gonopodium niya hindi pa rin lumalabas guys. Parang anal pin pa rin Kung makikita nyo naman guys, parang pamaypay, di ba? Ayan, sa baba. Makikita nyo yan guys. Ayan hindi siya matulis guys di ba? Yan yung indication na shemale guys. Tapos, makikita nyo rin pala yan na shemale guys kapag yung butas niya doon sa ilalim. Ayan may butas yan guys Pag isa lang, male yun. Pero pag dalawa yung butas, yun, female. Kasi, labasan ng poop nila, tas yung labasan ng mga fry. Pero pag isa lang talaga yung nakita yung butas guys, male talaga yon. Kasi nga, labasan lang ng poop nila yung butas na yon. Tulad nito guys, yan, shemale yan guys. Putik na yan. Inexperimentuhan ko to guys kasi tinitignan ko lang kung mag-groom ko ba siya kung, di ba, ang laki nga niya. Tinitignan ko kung mahabol niya tong pedangkel na yan guys. Kasi nga guys, medyo long talaga siya, kumbaga semi-long talaga siya Ang haba niya guys pero kahit mahaba siya, balloon siya guys, di ba? Ayan shemale yan guys. Makikita nyo, ang laki niyan, putik na yan. Kaso nga ayan di ba? Makikita nyo, hindi pa rin tumutulis yung niya, yung gonopodium niya guys, yung gonopodium niya. Hindi pa rin tumutulis, kumbaga parang pamaypay pa rin siya. Pero medyo may tulis siya guys. Di ba? Kaya masabi nyong shemale to guys, butik na body yan, sobrang laki. Ang ganda pa naman sana nito guys kung kung short body to guys. Ang ganda nito kasi tingnan mo yung humpback niya Ayun ang laki ng humpback niya guys. Yung parang niya, yung batok niya guys ang taas di ba? Ang laki ng niya bago mag-dorsal. Ayun kung short body lang to guys, sobrang halimaw sana to guys Kaso yun nga, siya, long body, medyo long body talaga siya guys ang haba ng pedangkel niya guys di ba yung parang pagkabalon niya, tas ang haba bago magbuntot yung caudal. Kaya kumbaga medyo X na talaga to guys. Pero sa akin guys, tine-experimentohan ko lang to guys kasi malay nyo naman, di ba? Kasi shemale nga siya guys malay nyo, pag tumulis na yung anal niya, mahabol niya yung pedangkel niya, di ba? Maging balon. Di ang laki na ito guys, sobrang laki na ito. Pag naging coin type to, putik, ang lupit na ito. Kaya in-experimentohan ko to guys shemale yan Diba? Ayan yung shemale guys. Pag yan ang ginamit nyo, hindi ka talaga kayo makakapag-breed. Kasi nga guys, tignan nyo paano siya makakatusok. Diba? Wala siyang panusok. Kumbaga yung panusok niya, nakabuka. Diba? Kaya talaga yan guys. Ito, ito yung mga ginugroom. Ginugroom din yan guys. Masabi mo rin na groomable yan guys yung shemale. Matawag mo rin siyang groomable. Kasi nga, para maging male siya, i-groom mo siya. Para maging totally male siya na tipong magiging maganda talaga siya, haba dorsal niya. Kasi nga, tignan mo ito guys, ang liit ng dorsal, di ba? Ang liit. Kumbaga yung mga shemale guys, ganyan yun, maliit, tas malaki. Kumbaga ang i-groom nyo na lang doon, ang hahabulin nyo na lang doon, papatasin nyo na lang yung dorsal. Kasi guys, pagdating sa body, malalaki na sila. Kumbaga, sobrang laki, hindi nyo na kasi sila kailangang pakainin ng Tubipex para mabomba sila or kung ano mang live foods yan. Pwede rin naman sila mag live foods pero wag na sobra kasi nga guys, malaki na sila baka magka-SBD pa sila. Kumbaga, ang hahabulin yung pag-groom dito guys, yung dorsal pin. Kumbaga, pasisexihin nyo na lang siya. Yun, di ba? Water quality na lang, tapos medyo diet na.
alalay na sa pagkain, ganun. Kumbaga, pinapasexy nyo siya, guys. Yan yung mga groomable. Etong female, guys, yan matawag yung groomable. Kasi nga, i-groom nyo para maging pang-show siya, yung tipong mapupuli groom siya. Kailangan nyo siyang i-groom. Hanggang tumulis yung ano niya, yung gonopodium niya, guys. I-groom nyo lang ng i-groom pag nagkaroon kayo ng ganito. Kasi sila yung talagang magaganda. Pero dapat short body, guys, ha? Kasi nga ito, wala, experiment ko na lang to, guys, eh. Diba, nakapagpalabas ako ng ganyan itsura ng mole, ang laki. Kaya, guys, yun. Pag, kunyari, si male, aantayin nyo maging male bago nyo pasundutin. Ang tagal nun, guys, putik na yan. Tagal lang hihintayin nyo, tapos tamad pa sumundot. Diba? O, yan. Ayan yung shemale, guys, ha. Gets nyo na, ha. Kumbaga, shemale, tinawag lang na shemale kasi akala nyo, siya, pero male pala. Kumbaga, akala nyo babae, pero lalaki pala. Walang ano, guys, ha. Wala yung, hindi totoo yung nagbabago yung gender, yung tipong, babae siya, tapos biglang magiging male. Kalokohan yung, guys. Ang pare-pares lang yan, guys, yung isda. Kung female na siya, female na talaga siya, guys. Hindi na siya magiging male. Sa akin lang, ha. Pero talaga sa mga show, may nangyayari daw na gano'n, eh. Nanganak daw sa kanila, tapos biglang nagulat sila, naging male. Tumulis daw yung ano. Pero sa akin, ang opinion ko dun, guys, malabo yun, eh. Pwedeng nanganak yun, female siya, pero siguro sa katandaan, tumulis na lang yung ano niya, yung anal pin niya. Pero female pa rin siya, guys. Di ba? Buti sana kung kahit tumulis, susundot. Di ba? Tapos makakabuntis siya. Di ba? Buti sana kung may mapatunayan kayong ganun na maging male tapos pasundutin nyo, tapos makakasimilya siya, yung makakabuntis siya doon, maniniwala ako. Pero yung sinabi lang na nanganak tapos biglang naging male, yung tipong tumulis daw, kalokohan yung, guys, na magiging male yun kasi female na siya, eh. Wala namang mole na nagbabago gender, eh. Ano yun? Hermaphrodite. Di ba? Kalokohan kasi talaga yun, guys. Pwedeng pagtanda nila, siguro pag tumanda na sila, tutulis yung anal pin nila. Pero pag tinignan nyo yung butas nun, guys, yung butas nun, dalawa pa rin, guys. Ano yun? Matatakpan yung isang butas. Di ba? Yung labasan ng baby. Labasan ng fry. Hindi ako naniniwala dun, guys, eh. Yun lang sa akin, ha. Hindi ako naniniwala dun. Pag ang mole, guys, babae na yun. Tapos ang mole, lalaki na yun. Malabo nang magbago yung gender nun, guys. Depende lang kung magpapa-opera sila. Di ba, guys? Ganun lang naman, eh. Sa akin, ganun, eh. Kaya hindi talaga ako naniniwala dun, guys. Kung female yun, female na yun. Hindi na magiging male yun, guys. Di ba? Tulad nito, yan, male yan, oh. Male talaga yan, guys, kasi ang butas niyan, kahit anong silip ko, isa lang talaga yung butas niya na yun, labasan ng tae. Yan lang talaga yung butas niya. Yun yung isa sa pagtetest niyo rin ng gender ng isda. Kasi syempre nga, matagal nga yun. Syempre, alangan naman sa isang batch, lahat titignan mo na ganun, di ba? Syempre, yung titignan nyo ng ganun, yung tipong mga possible na may nakikita kayong sign na male siya, ganun. Kunyari, puro female na nag-separate na kayo, nagkaling na kayo. Tapos, nakita nyo yung parang itsurang male talaga na tumutulis yung anal pin. Tapos, yung tipong yung sa katawan, may kita nyo rin yan, eh. Yun, dun, pwede nyo tignan. Titignan nyo talaga kung dalawa o isa lang yung butas. Di ba? Pag dalawa butas, female. Pag isa lang yung butas, male talaga yun. Kahit anong gawin nyo. Diba? Hindi na nagbabago gender nun, guys. O, yan na, guys, ha. Nakita nyo na yung shemale. Yan, shemale yan, guys. Ang pangit lang talaga ng katawan, guys, eh. Nakakainis, eh. Ang next naman natin, guys, yung long body. Dito na tayo sa main event, guys. Long body, para makita ng mga viewers natin ano yung long body. Yon, guys. Ito na yung final part natin, yung long body. Ayan, o. Makikita nyo yung katawan, di ba? Ayan talaga, guys, long body. Putik na yan. Yan yung normal na katawan ng mole, guys. Yung mga long body. Yan, o. Diba? Yung tipong sa pet shop, mga tigla 5 piso, tig sa 10 piso, guys. Yan yung long body, guys. Eto, guys, kal na talaga to. Kumbaga, hindi mo nagagamitin to sa breeding. Kasi nga, guys, pwedeng manahin niya ng mga anak, eh. Putik long body. Yan, o.
Siyempre guys, kung breeding, pangit na talaga yan guys. Kaya dapat, siyempre, kal na, huwag nyo na gamitin. Ayan o. Diba? Wala ka nang dapat ipaliwanag dyan guys. Kumbaga ito, shooter talaga to guys. Kasi yan nga, mga payat eh. Tapos mahaba. Pero guys, pinakita ko naman sa inyo kanina yung shooter, di ba? Yung pinagkaiba na yung shooter tsaka dito sa long body. Di ba? Ayan o, long body talaga guys. Putik, sobrang haba. Ayan o, di ba? Dito wala ka nang dapat ipaliwanag dito guys. Ito yung mga pinapakain sa mga ano eh, sa mga monster fish. Yeah guys, pero kung pang pet nyo lang naman, di ba? Lalagay nyo sa community nyo, community aquarium, di ba? Yung tipong pet-pet lang sa bahay. Pwede to guys, pwede nyo tong ano, pwede kayong mag-alaga ng ganito. Kasi nga, for pet lang naman siya, yung tipong nagagandahan kayo. Kahit anong isda, nagagandahan kayo. Yan, ito guys, ito yung mga sa pet shop guys, yung mga kal. Yan. Ayan yung kal na talaga guys. Alright guys, napakita ko na sa inyo yung pinagkaiba nila. Diba? Yun lang naman guys eh. Yun lang naman yung pinagkaiba nila. Ulit-ulitin nyo na lang tong video na to guys kung medyo naguluhan kayo. Pero yun yung pinagkaiba nila, yung mga male natin guys, na ginagamit natin sa breeding or pang pet or pang show. Yan. Ayan yung pinagkaiba ng mga male natin. Ayan guys, nakita nyo naman yung kaibahan, di ba? Yung kaibahan ng mga males natin na ginagamit sa breeding, ginagamit sa show, yun, ginagamit sa grooming. Yan guys, nakita nyo naman siguro, di ba? Yun lang yung kaibahan ng mga males natin para sa mga newbie natin dyan at saka sa mga nagtatanong, yung mga nag-comment. Ayun, panoorin nyo lang itong video na to guys. Kasi yun, dito, yun lang naman yung kinaibahan nila. Yun ang shooter type, ng material grade na shooter, tapos ng shemale, ng show grade, show potential, tapos ng long body guys. Long body na kal yan. Ayun lang na yung kaibahan nila guys. Madali lang din naman tandaan. Basta, ang lagi kong sinasabi sa inyo guys, ang palatandaan ng male tsaka female is yung una nyong makikita dyan, yung sa ano nila, yung dito, yung, di ba, yung dito sa tiyan nila, yung anal pin tsaka gonopodium, yun. Pag matulis, male yun. Pag yung paganyan na parang pamaypay, pabuka, female yun, yan. Pero yun nga, may shemale tayong tinatawag na, yun yung late bloomer. Siyempre, dun yung titignan nga sa butas, sa ilalim. Ngayon, yun nga, sinabi ko sa inyo, pag isa lang nantok na ako guys. Ayun nga, yun yung sinasabi ko sa inyo, na pag isa lang yung butas, male yun. Pero pag yung butas niya is dalawa, female yun. Kasi yung isa labasan ng fry, yung isa labasan ng poop, di ba? Eh sa male, isa lang, labasan lang ng poop, di ba? O, ganon. Ganon lang naman guys eh. Kung medyo naguguluhan kayo, pwede nyong kunin. Kunyari, nakikita nyo yung isda nyo, parang hindi nabubuntis, di ba? Nakikita nyo. Parang di nabubuntis ha. Siyempre, napapaisip kayo, ang tagal na di nabubuntis, kahit balo naman. Ang gawin nyo, i-check nyo yung nila, yung butas. Baka mamaya, isa lang pala yung butas. Yung pala, shemale pala yun, di ba? Eh di paldo kayo. Kasi guys, yun yung mga sinasali sa show. Eh di, pwede nyo i-groom yun. Tapos, mali nyo, mabenta nyo pa ng mahal. Kung hindi man kayo nag-show, di ba? Benta nyo. Kasi marami naghahanap ng groomable guys. Kasi mahal nga yun. Kasi pangsali sa show yun. Di ba? Pero yun yung sinasabi ko sa inyo guys, hindi lahat pwede nyo i-groom. Hindi porket shemale yan is i-groom nyo na agad. Siyempre, una nyo titignan yung kulay, di ba? Yung kulay, or kung mamaya, shemale nga, bingot naman. O shemale nga, may melanoma naman, di ba? Yun yung mga titignan nyo rin guys, bago kayo mag-groom. Para at least, hindi sayang yung oras nyo. Kasi mamaya, gin-groom nyo, tas ganun din pala. Pangit naman pala kulay. Di ba? O kaya, bingot naman pala. Di ba? Sayang lang. Kaya titignan nyo rin, di ba? At least may idea na kayo, di ba? Hindi na kayo maguguluhan kung shemale ba yon, female ba yon, or male ba yung alaga nyo, di ba? At least madidistinguish nyo na agad yung gender nila. O yun guys, bago natin tapusin, shoutout muna tayo sa mga solid nating mga taga-suporta at saka yung mga buyer natin. Shoutout sa iyo, John Mark Diaz. Boss, salamat. Salamat sa iyo ha.
Shoutout Borloloy Islaw. Ang lapit ng pangalan mo, idol. Shoutout sa'yo, idol. Salamat sa pagbili sa akin. Shoutout Boss Dave Rodriguez. Yan, from Pangasinan pa yan, si Bossing. Shoutout sa'yo, Bossing. At shoutout din kay Jake Tejoso. Boss, shoutout. Salamat din sa pagbili. Yan, si Boss Jake. Salamat, boss. From Bulacan yan. At shoutout din sa congrats sa nanalo sa atin sa sa may raffle natin, yung pa-free giveaway natin, guys, yung mga nanonood ng vlog ko. Yun, ito, shoutout natin. Congrats sa'yo, Boss RJ Ilo. Ano pala to si Boss? Seaman. Nasa barko na daw siya. Boss, mag-iingat ka dyan, boss, sa barko, ha. Ingat, ingat. Ipapadala natin tong isda mo. From Bacolod pa siya, guys. So, congrats sa'yo. At ikaw nang nanalo ng maiwagang trio natin na Red Dead Trico. Yun, congrats. O guys, paano ba yan? Dito ko natatapusin ang video natin. Kung nagustuhan nyo man yung video ko, huwag nyo kalimutan mag-like and share. Tapos, subscribe nyo na rin ako sa YouTube channel ko, guys. O guys, yun lang muna ngayon. Salamat sa pagsama.